A blessed Monday morning po sa bawat isa. Good morning, good morning, good morning. Ayan, isang mapagpalang umaga mga kapatid at napakaganda ng umagang ito. Ngayon ay Monday at nandito ulit kami sa Nuvali. Ibang spot naman. Ibang spot naman tayo. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat mga kapatid. Ayan. At tayo ay gaganap ulit ng ating morning devotion. Ayan. At bago tayo magpatuloy sa ating gawain, tayo muna ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa napakagandang umaga na ito na kaloob mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat Panginoon sa panibagong kalakasan at sa pagkakataon na kami muli ay magbubulay-bulay sa iyong banal na salita. Kasyahan mo po nawa kami Ama ng iyong banal na Espiritu. At tulungan mo Panginoon na ang lahat ng mga salita mo na aming maririnig sa umagang ito ay patuloy na tumanim sa aming puso't isipan at patuloy na maging liwanag sa aming pamumuhay. Tulungan mo kami Panginoon na patuloy kaming gumanap ng gawain ng kaaya-aya sa iyong paningin. Gabayan mo po ang bawat isa sa amin na siyang magbabahagi ng iyong banal na salita. Tulungan mo na maibahagi namin ito ng may kalinawan at karunungan, Panginoon. Gayon din, patuloy din namin dinadalangin ang lahat ng mga mahal namin sa buhay na hindi namin kasama sa mga oras na ito. Ano man ang kanilang pinagkakaabalahan, ikaw po nawa ang sumama sa kanila, mag-ingat sa kanilang buhay at tulungan mo na sa susunod na pagkakataon ay makasama namin sila sa ganitong gawain. Gayon din, Panginoon, patuloy namin dinadalangin ang mga kapatiran namin na dumaranas sa mga pagkakasakit, mga pagsubok sa buhay. Ikaw po nawa ang tumulong sa kanila, humuklos sa kanilang mga karamdaman at patuloy na magbigay kagamutan at kagalingan sa kanila. Bigyan mo po sila ng katagumpayan, Panginoon, sa lahat ng mga pinagdaraanan nila sa kanilang mga buhay. At Ama, patawarin mo kami sa aming mga nagagawang kasalanan, ito man po ay lihim o hayag. At ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. A blessed morning. Hi kay Ading Shirley. Ayun, good morning Ading Shirley. At sa lahat ng kasama mo sa iyong tahanan sa mga oras na ito. Maaga kami ngayon, ayan, kasi hinatid namin si Tintin muna sa school, tapos dumiretso na kami dito, ayan, kaya nagpapasalamat kami sa Panginoon na may pagkakataon tayo na makapag morning devotion ng ganito kaaga. Ayan. At sa araw na ito, ang title ng ating morning devotion is Current Battles. Ayan. At ang teksto na ating pagbabatayan ay matatagpuan sa aklat ng Philippians chapter 3 verse 12 to 16 at saka chapter 4 verse 1 to 2. Ayan, babasahin ko po sa English. Ang sabi niya sa Philippians 3:12 to 16, "Not that I have already obtained all this or have already arrived at my goal, but I pressed on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. All of us then who are mature should take such a view of things, and if on some point you think differently, that too God will make clear to you. Only let us live up to what we have already attained." Ayan. At sa chapter 4 naman, verse 1 and 2, sabi niya, "Therefore, my brothers and sisters, you whom I love and long for, my joy and crown, stand firm in the Lord in this way, dear friends. I plead with Judea and I plead with Syntyche to be of the same mind in the Lord." Ayan. Dito, itong sulat ni Apostle Paul na ito, concerning yung pagkakaiba
ng pananaw ni, may binanggit siyang tao rito si Yudea Ideya. at si Sintiche. Yan. So, meron siguro silang hidwaan. Hidwaan yung term, no? Kumbaga, meron silang pagkakaiba ng opinion. Ayan. At yun yung ating morning devotion na ang title ay Current Battles. Bakit kaya current? Dito, no, pag-uusapan natin yung naging pagtatalo din, no, ng mga scientists nung panahon na yun tungkol sa current o electricity, no? Electricity. Ayan. So, when you plug in your toaster, you benefit from the result of a bitter feud from the late 19th century. Yan. So, pagka nagsaksak tayo ngayon, no, ng ating mga toaster, yung mga painitan dyan, no, yung oven toaster natin o yung ating mga electric kettle dyan, no, maiisip na natin ngayon itong ating pag-uusapan, no, dahil bago tayo nagkaroon ng mga ganyan na appliances, no, nagkaroon muna ng ano ba yung feud, pagtatalo, or nagkaroon muna ng debate. Yan, tungkol dito sa electricity, no. So back then, inventors Thomas Edison and Nikola Tesla battled over which was the best kind of electricity for development. So, ang pinag-uusapan nila rito kung ano yung best kind of electricity, ano, kung ano yung talagang mas mabuti o mas nararapat na electricity na dapat nilang i-develop. Yung direct current o DC, like the current that goes from a battery to a flashlight, yun yung direct current, no? Tama, no? Yung ina-explain kanina, kasi pina-explain ko to kay sa aking asawa, kay kapatid na Larry, kasi ano siya, sa engineering, so mas may alam siya pagdating sa mga bagay na ito. Tapos yung isa naman is alternating current or AC, which we get from an electrical outlet. Yan. So eventually, Tesla's AC ideas powered through and have been used to provide electricity for homes, businesses, and communities around the world. AC is much more efficient at sending electricity across great distances and proved to be the wiser choice. Dito, siguro ilingin ko yung aking asawa na siya yung mag-explain. Ano ba yung difference kasi talaga ng direct current at saka ng alternating current. Yan. For ano to, additional info sa akin. Yung direct current kasi goes to in line one direction. So, ibig sabihin, pagka direct current, kagaya ng mga dati kasi, ang mga gamit sa mga radio, flashlight, mga clock, yung mga clock. Yan, tinuturing silang mga direct current kasi nga it goes to in one direction. Kapag umuha ka ng flashlight, lagyan mo ng battery, inaano yun na direct current. Direct na, yung energy niya from the battery. From the battery. Unlike sa mga AC o alternating current, it goes to in reversible ang ano nito ng kuryente nito. Kasi dati naman ang alternating current natin, hindi pa masyadong, kasi pinag-aaralan pa to ng gusto dati. Ang current noon, pagka nakuryente ka, pahigop ang current noon. So mas lalo kang hihigupin ng current. Ngayon, pinag-aralan nila yon hanggang sa ngayon ang kuryente ngayon ay naging iniba na nila, parang for the parang safety, ang current ngayon is patulak na. So, kaya may ihahagis ka na. Pero hindi pa rin siya safe sa mga taong kapag naka-current ka. Kung mahina ang panlaban mo sa katawan mo, maaari ka pa rin mamatay dahil nga depende to sa ng bigat ng kuryente na dumadaloy doon sa reverse ng ng kuryente. Yes, kapag ka na kuryente ka sa mga 110,
maaring ground lang maanong sa'yo. Pero kung nakaano ka doon sa mga current na mabibigat ang mga voltahe niya, kagaya ng mga 400, 220, yan, medyo maaaring nasa ano na tayo, sa risk yung buhay natin pagka nakurito. Kagaya ng mga direct current na o yung mga kuryenteng galing sa poste na ang mga voltahe na sa mga 1,000 volt, delikado tayo ron. Kaya yun nga, sa base sa pag-aaral na to, kung pinagdidibatihan nila kung ano ba ang mas maganda, direct current or alternating current, which is pag tinignan mo to, pares to maganda kasi kung nasa bundok ka at wala doon alternating current, walang kuryente doon, kailangan mo ng direct current. Ayun, oo. Pero syempre sa ating bahay, ginagamit natin tong alternating current kasi nga for safety, no? Dahil yung mga gamit natin kailangan ng mga malalakas na voltahe pero dapat maraming dinadaanan, no? So dapat sa alternating current. So yun, naintindihan ko na. So yun yung pinagtatalunan nila, no? Kaya dito sa mga ganitong bagay, meron tayong pagkakataong mamili. At dito, pagka namili tayo, ano ba yung uunahin natin? Yung pride o yung mas makakabuti sa karamihan? Katulad nitong si Thomas Edison at saka si Nikola Tesla, syempre, nagkaroon sila ng arguments, pero dahil sa ang gusto nila ritong manalo ay yung tao, yung ibig sabihin yung ikabubuti ng invention about electricity, ikabubuti at saka safety ng tao, syempre nahanap nila o nanalo yung mas mapapabuti yung tao, yung safety, no? So kaya yun ang napili, yung alternating current, no? So sometimes we need wisdom as we face issues of concerns between believers in Jesus. Ayan, katulad yung na mababasa natin din sa Romans chapter 14 verse 1 to 12, no? Basahin na lang natin sa ating mga tahanan, no? The Apostle Paul called us to seek God's help for clarity in such matters, no? He said, if on some point you think differently, that too God will make clear to you, you know? A few verses later, we see the results of two people who let a difference divide them. A conflict that grieved Paul. Ayan. I plead, sabi niya nga, no, with Judea, and I plead with Syntyche to be of the same mind in the Lord. Kaya dito, minsan merong mga pagtatalo na kumbaga ay nagre-resulta sa hindi magandang samahan. Kasi nga, yung pwedeng meron kang opinion, meron ding opinion yung isang tao, at sa kanyang pananaw, yun yung tama, at sa pananaw mo naman, mas tama yung sa'yo. Siyempre, igigiit mo minsan yung sa'yo, igigiit din niya yung sa kanya. So, saan napupunta yung inyong pagtatalo? Ito ba ay napupunta sa mabuti? Ito ba ay napupunta sa o hindi maganda? So dito, pinakailangan ng wisdom at lalo't higit ang panalangin, di ba? Yun yung pinakamahalaga. So sabi nga rito, whenever disagreements starts to tear us apart, may we seek God's grace and wisdom in the scriptures, the counsel of mature believers, and power of prayer. So, kailangan natin ng salita ng Panginoon, number 1. Ikalawa, yung counsel ng mga mature believers, no? Yung mga matatagal na sa iglesia na nakakaalam ng kung papaano panatiliin yung magandang character o attitude ng isang Kristiyano sa mga ganitong panahon ng pagtatalo. At ikatlo, syempre yung panalangin. Yun yung mga dapat nating tandaan sa mga ganitong sitwasyon, no? Yung mga pagtatalo sa
sa iglesia o kahit sa tahanan, di ba? Sa tahanan lang, pagka halimbawa ay meron kang dalawang anak na nagtatalo sila, parehas silang nangangailangan ng attention mo. Siyempre, dito, bilang magulang, papasok dito yung concern mo sa yung mga anak na gusto mo, nagkakasundo sila. Pagka siyempre, papakinggan mo sila, both sides. Merong rason yung isa, merong rason din yung isa. So, paano mo papanatiliin na sila ay merong magandang relasyon sa isa't isa? So, doon papasok yung concern ng isang magulang o nakatatanda. Tapos, doon yung pangaral. Papasok din yung pangaral. At higit sa lahat, yung panalangin. Ayan. So, napakagandang paalala sa atin, no? Sa unang araw ng linggong ito, yung kahalagahan, no? Ng salita ng ating Panginoong Diyos at yung karunungan na nagmumula sa Kanya at syempre yung panalangin. Ayan. Kaya bago tayo magtapos, hilingin natin si Kapatid na Larry na pangunahan tayo sa panalangin. Maraming salamat muli mga kapatid sa oras at pakikinig na salita ng ating Panginoon. Tayo po ay pumikit yung ako at manalangin. O Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat ang magbalal muli sa buhay at kalakasan, sa biyaya po at lahat ng pagpapala na aming tatanggap sa iyo, lalo tigit sa espiritual na buhay. Kaya din Panginoon, salamat sa oras na ito na kami po ang maiging sinamahan muli. Kami po ay nakapag-aral, bulay-bulay at bigay ng puro-puro Panginoon sa napag-aralan namin ito. Wala pong magagawa kami amang banal kundi ang sumunod at magpatuloy na manalangin at sumamba sa iyo Panginoon. Nagkakatiwala po namin sa iyo Ama ang lahat ng ito ng aming mga natutunan na pag-aralan sa umagang ito na ito po ay matumimo sa aming mga puso at isipan at magamit po namin sa pang-araw-araw naming buhay. Dalangin namin sa iyo Amang Banal ang mga kapatid namin na may mga karamdaman na patuloy ang humihingi sa kanilang mga kagalingan. Inyo pong dampian yung pagpagaling namin. Tulungan mo rin ang iyong mga anak na nagsisipagtrabaho at mga nagsisipag-aral. Inyo po silang balubin ng iyong banal na espiritu na ingatan niyo po sila sa lahat ng kanilang mga ginagawa. Kami po ang may humihingi ng kapatawaran sa iyo sa aming mga nagagawang pagkukulang at pagkakasala, maging ito man po ay lihim mo ngayon. Kami po itong ipinagpapasalamat sa iyo, itinataas at idinadalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Ayan. Muli, mapagpalang umaga po sa bawat isa. Parang may kasama pa tayo, isa hindi ko lang nabate. A blessed morning kay Sister Michelle Mendez, Gloria. Ayan. Blessed morning sa iyo, Sister Mitch, and sa lahat ng kasama mo sa iyong tahanan. Ayan. And see you later po sa ating evening devotion sa pangunguna ni Pastor Junior. Ayan. So, nag-start tayo ng ating evening devotion sa pangunguna ni Pastor Junior last week. And hanggang buong April ito. Ayan. And next week pala, no? Ang Holy Week na, no? Holy Week. Dad, no? Holy Week na. And Holy Week, bali start tayo ng Thursday hanggang Thursday and Friday. Oo, wala tayong devotion. Kasi na tayo, nasa camp, retreat, family retreat. Ayan. So muli, magandang umaga po and God bless.